nga ibang mga itsura, may mga anak, kag may isa ka babae, nga daw mukha niya, daw misis, or other woman sang tatay mo now. Maraming galit sa'yo, hudasiro ka, Joel. Bakit pamintil ang kapasok sa utak ko? Joel Villanueva, you donated an amount of money to your church para mahugasan. Kaya yan ang pinakamabilis, guys. Deploy on the part of the Vice President to save herself from the impeachment and to actually gain political traction. Depensa ay di-disapprove nila yung claim ng mga witnesses natin. Hindi lang general. Providing a summary, they just indicated the general purpose, which is to disprove the allegations in the articles. Well, they can file the manifestation. That's well within their prerogative, and we will respond accordingly to that manifestation. Sir, pero bakit in-adopt nyo na lang po yung iba pa nilang mga witnesses, karamihan sa mga witnesses? Paano bang adopt? Hindi ko kasi maintindihan adopt. Sabay naman kaming nag-submit ng pre-trial brief, no? So I don't see why it's being called mirroring or adopting. But again, if that's well within the prerogative of the prosecution to file their manifestation. If they Yes. Good morning mga kasama. Nandito naman tayo si Kuya Goods. Nagbabalik at syempre kung di ka pa subscribe, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ito na, pasadahan na natin ngayong umaga. Nako, tila baga, bakit daw nanggagaya? Ha? Sino ang nanggagaya? Kanya-kanya hong diskarte yan. Kanya-kanya hong estratehiya kung paano mo didepensahan at kung paano mo ipapanalo ang kaso. Bakit parang tila baga nawiwindang kayo dito sa mga ginagawang strategy ng defensive ni BP Sara? Kung kayo ho ay may sariling estratehiya, ganun din ho ang defense team. Huwag ho kayo masyadong iyakin. At huwag ho kayong masyadong natataranta. Alam naman ho natin, mangyayari na walang 16 na makukuha para makonvict si BP Sara. Iyan ang katotohanan. Kaya nakakatuwa kayo ang dami yung mga pa-interview. Sila yung mga prosecution team na nag-iiyak dahil kinopya daw di umano. Ngayon sa video ito, kinopya daw ng defense team yung mga ebidensya. Bakit? Bakit yun naman ang strategy nila Hindi ba pwede yun? Pinagpapaliwanag po ho yung defense team. Wow! Bakit? Sino ba kayo para magpaliwanag? Ang utos nyo, ay kailangan sundin? Ano, kayong batas? Supreme Court ba kayo? Nagtatanong hulang kami. Kasi kayo, nagpo-prosecute, nagdedepensa, uutusan nyo magpaliwanag. Wow. Di ba, Korte Suprema lang ang pwede mag-utos at magsabi na, bakit ipaliwanag mo? Bakit kinopya mo? Hindi kayo. Kayo ho ay nagbabanggaan. Kayo ho ay naglalabanan. Tagisan ng talino, tagisan ng galing. Dapat ganun ay pakita nyo. Hindi yung mangungulit kayo, ipaliwanag daw, mga unggoy. Paliwanag daw. Pero siyempre, bago natin rektahan ang ating mga video ngayong umaga, andyan po yung join button. Pindot na. At sa dulo ng ating video, siyempre yung shoutout segment natin. Baka hindi po kayo nakakapag-comment, mag-comment na. Baka naman natatabunan, dagdagan nyo ng dagdagan ang inyong komento. Simulan na natin dito. Ito yung isang magandang may bibigay ni mensahe ni si Ate Bugris. Ito ay patungkol doon sa sa Judes. Hindi pa rin natatapos ang usapin kay Judes kasi ang pagtatraidor ay nagmimistulan traidor sa mata ng tao. Alamin natin. Ang sabi ng mga accounting nyo, hindi dating accounting nyo ang mga accounting nyo hanggang ngayon, nag-donate ka ng at least 30 billion. This is straight from the horse's mouth. Siyempre, hindi ko ma-divulge ang mga pangalan nila kay baka tayshiin. Ang mga tao nyo, Joel Villanueva, Jesus is Judas sa inyo. Aray! Sorry. Judas is Lord. Dapat palitan nyo ang pangalan ng inyong simbahan. Judas is Lord. Kasi ang Lord nyo si Judas, pati yung tatay mo pala na may property sa Taiwan. May nagsabi sa akin, ginagawa sa tatay mo, nga si Eddie Villanueva, Manila, Baclaran ang Taiwan. Baka may iskabitsi doon, kag may other family. Ang tatay mong pastor.
Sabi ng aking eyewitness, palagi siya doon sa Taiwan kag may kasama nga ibang mga itsura, may mga anak, kag may isa ka babae nga daw mukha niya, daw misis or other woman sang tatay mo now. Maraming galit sa iyo, Hudasiro ka, Joel. Bakit pamintil ang gapasok sa utak ko? Joel Villanueva, you donated an amount of money to your church para mahugasan. Kaya yan ang pinakamabilis, guys. Paano ka mag-cleanse ang dirty money? Ang Nako. May nababalita ayon sa video ni Ate Bugris. Nag-donate ng 30 billion. O 30 billion, 30 million. Parang hugas kamay, ganun. Hindi, may nakita ho nga akong video kahapon. Talagang tinaas pa ang kamay. Ang sarap pag pera pinag-uusapan. Mali, nagiging tama. Balok to, tumutuwid. May kaso, nawawala ng kaso. Oo. Kasi alam nyo bakit? Napapag-usapan na ho yung kaso nito ng mamang ito. O ni Judes, kung tawagin nila. Sabi nga, di ba, nung ombudsman, hinog na ang kasong plunder laban dito kay Judes. Ang problema, noong naging Judas 13 na siya, sabi ni Aling Ledesma, parang tila baga tumatamlay ang usod. Kumbaga sa tren, naging ano na lang sila, naging kotse. Hanggang sa humina, naging karito na ang kaso. Naging pagong na ang lakad. Ano ba ito? Ano sistema? Wala na ho maniniwala pag ganyan. Diba? Hindi na ho sila paniniwala ng taong bayan. Bakit? Diba? Ang problema kasi, sa mga politiko na yan, pag natapalan na ng pera daw di umano, yung mga dapat tapalan, sigurado. Yung kwento nila, end na kagad. Ibig sabihin, matatabunan. Ano na ba ngayon ang lagay ng flood control? Unti-unti na ho nawawala. Pilit nilang tinatakpan, pilit nilang tinatabunan. Pero, press na press, pag umuulan, pag bumabagyo, alam ng taong bayan kung sino ang dorobo. Hindi nyo mapagtatakpan yan hanggat may ulan. Hanggat may patak ng ulan na umaagos ang tubig sa kanilang kabahayan at nakikita nila umaapaw sa kanilang kalungsodan, hindi mawawala yan. Tama? O eto daw, natapalan na ng kwarta. Lanan nga kwarta ang bilat sing iloy mo. Kaya pala, sabi ko na sa inyo, preempt ng UD puta, marami na sa sang esprekitik. Nagadayalog na ang bilat sing iloy. May mamunulog sa, may ma-extemporaneous speaking, may ma-declamation. Ang ating paninindigan sa ating bayan ay tulad ng isang chururot na aking bukod tangi na hinahawakan sa aking puso. Kung ano man ang mangyayari sa special session na ipapatawag ng ating butihing presidente, ako ay pupunta para bigyang pugay at respetuhin ang sinasabi ng ating konstitusyon. Kung ano man ang makikita ninyong mga pangyayari sa susunod na mga araw, ito ay hindi ko ginagawa sa aking sarili. Ito ay ginagawa ko lamang sa aking bayan. Yuta! Sarili mo! You wanna fucking evade jail! You did not want to be in jail. Wala kayo sang strength. Wala kayo sang lakas na katulad ni Jinggoy. Tama. Si Jinggoy lang ang totoong lalaki sa inyo kag matapang. Bilat sa iloy ang extemporaneous speaking, may mga storytelling, may monolog na ang gago-gago nga malaway. Amo man na, jugels ka man. Sila city ka man, ang pera nga almost 30 million. Sabi sa mga 30 million accountant pala. ito, Ang napag-usapan. Naku. Ang sarap. Basta pera usapan, tapos ang kwento. Ngayon, siguro kaya nakita nyo na nagsasayaw ang mama. Nag-happy, party. Sabi ng iba. Wait lang. Oo, alam naman natin yan. Sa galit ng taong bayan, nakuha mo pa? Hindi natin alam kung kailan ito nangyari. Anong taon ito nangyari? Baka siguro na pagtampo lang, napagtagpo lang, 'di ba? O na ano lang, parang natapos ang usapin sa kanya, matagal na tong video, may nagre-upload, kumalat. Ngayon, ang siste,
Ano implikasyon nito? Galit, di ba? May kaso ka, biglang nawala kaso, tapos ganyan, party, party, party! Party, party! Ang saya mo, ha? Ang sabi ni Ate Bugris, meron daw perang involved. Para saan? Matatapos ang kwento pag ganun. Bakit? Ano yung 30 million? Kasi siyempre galit ho yung mga, sabi sa video, galit daw yung mga miyembro. Para hindi magalit, nag-donate daw. Wow, sarap. O, party, party na. Matapang, matatalino, walang takot. Upload daw mamaya. Kaya naman pala. Oo. Madaling magawa na. Kaso ang problema, ang sabi ng mga political analysts, pilit na pagpapalit ng liderato at mayorma sa Senado, may kinalaman sa impeachment ni BP Sara. Tumpak! Oo, tumpak. May mga political agenda, sabi ni Aling Ledesma. Hindi mawawala. Bakit? May mga kaso nga, di ba, yung iba? Tapos nung sumanib sa Judas 13, bigla hong naglaylo yung mga kwento ng kaso. Ba't hindi ho yung kaso? Plunder, walang bail. Oo. Ngayon, tapos ang karera sa politika. Hindi na mananalo, promise, sabi ni Aling Ledesma. So alamin natin, itong nalalaman ng isang political analyst patungkol dito. Ano ang kailangan, ano ang dapat malaman ng taong bayan? Within that is a bigger motivation, and that is all about self-preservation. Because if this is not the case, then I challenge right now the Office of the Ombudsman to file cases against Senator Joel Villanueva and Senator Jesus Cordero. Kasi yun yung binabanggit nila before. Yung tumpak, ito na yung sinasabi natin. Bakit bigla ho naglaylo? Yung usapin. Plunder case. Pandudorobo. Ilang milyon ang usapan. In a split of time, ang bilis na wala ang usapan dito sa kaso nila. Nag-party-party! Party-party! Oh, party-party! Ngayon, may mga kabataan na lumalabas. Meron hong nagtataas ng kanilang placard. Hindi siya, ano sabi doon sa placard? Hindi siya alyansa. Oo. Siya ay dorobo. Diretso ang kaso, yun yung mga ng placard, yun ang mensahe ng placard. Ngayon, alam din ito ng political analyst na si Sir. Oo. Bakit hindi nga naman idiretso ang kaso kung may kaso? Dahil ba sumanib sa kabilang pwersa, kabilang partido, tapos na, doon na nangangahulugan na wala ng kaso? Hindi naman pwede yun. Paano kung halimbawa, wala na kayo sa pwestong yan, yung mga amo nyo nagsipagtanggal na. Tapos balikan ka ngayon. Plunder. Wala na kayo ngayong inaasahang leader na Pangulo. Kulong kayo. Di ba nakakahiya? Dapat ngayon, nangatawan ka, pinangatawanan mo. Gumaya ka kay Jinggoy. Na may mga kaso, hinog na yung kaso. So ngayon ba, dahil sa paglipat nila sa majority block dito kay Gatchalian, mawawala bigla yung kaso? Kasi kung ganun ang gagawin nila, paliwanag, pinagloloko lang nila ang taong bayan. Tama. Nasa linya po ng ating komunikasyon via Zoom si Professor Froilan Calilong, isa pong political analyst. Prof, good morning po. Jade at Admar po muli ang inyong mga kasama. Maraming salamat sa inyong oras. Good morning, Jay. Good morning, Admar. And thank you so much po. Thank you for having me again. Opo. Prof, itong nangyayari ngayong lumalalang krisis umano sa ekonomiya at politiko, may ilang grupo po kasi ang nananawagan na dapat si Vice President Sara Duterte ay manguna sa oposisyon para po dito sa mga grupo ito magsalita, manguna para po ay paglaban ang ating bansa. Ano pong tingin po ninyong magiging implikasyon po niyan? Well, to be honest, in this very dark and tumultuous times, we really need somebody to take the charge and take the lead. However, we need to understand also na dahil nga sa mga patong-patong na mga allegations at saka nga itong
pilit nila na isinusulong na impeachment laban sa ating ikalawang Pangulo, I think this will be seen with some levels of of a doubt, no, particularly doon sa mga hindi talaga sumusuporta sa ating ikalawang Pangulo. They might be thinking that this is just another ploy on the part of the Vice President to save herself from the impeachment and to actually gain political traction heading into the 2028 election. So alam naman natin yung mga binabanggit lagi ng mga moralista na kaaway, mga kalaban sa ating ikalawang Pangulo, it's always the same tune, even if alam na nga nila na lumulubog tayo sa kumunoy sa pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos, pero they will choose that any time of the day kesa mapasailalim or sumuporta sa ating ikalawang Pangulo. Kaya nga ito yung lagi kong sinasabi that what we're seeing right now is really more of a selective outrage, selective accountability, selective justice. It's not something na talaga... Yun ang pangit. Dahil ba sila ay alyado na? Hindi na pwede yung yung may mga kaso ipagpatuloy. Kaso ang problema, talagang halatang halata na kung ano yung pinagagawa nila eh. 'Di ba? Hindi na nila talaga binibigyan importansya kung ano yung mga dapat na maging alam mo yun, yung maging hatol doon sa mga durobo. Sabagay, kampi-kampihan, sabi ni Aling Ledesma. Ganon ang nangyayari. So, okay, mapunta tayo dito sa, nag-iiyakan na ho. Masakit na ang ulo. Problemado na sila. Sipon pa rin tayo, sorry Problemado na ho itong prosecution team. Bakit? Hindi na alam kung anong gagawin nila eh. Paano nila, mapapakonvict itong si BP Sara. Sabi ko nga sa iyo, kahit maglatag sila ng anumang ebidensya, wala hong conviction mangyayari. Maraming pera ho ang nauubos. Kagaya sinabi ni Senador Marcoleta nung nakarang araw, 75 billion, 7.5 billion ang naubos sa hiring-hiringan na naganap dito sa Blue Ribbon na pinanghahawakan ng mga dorobo. Noong umupo na naging SP si Senador Alan Cayetano, pinaratangan siya nito yung pink na naubos daw yung 700 million sa pamumuno ni SP Cayetano. Eto na naman tayo, uulitin natin. Kaya kagaling-galing nandiyan si Senador Marcoleta dahil inilalabas niya yung mga bagay-bagay na hindi nalalabas ng mga ibang senador. Ngayon alam natin kung sino ang dumorobo. Paldo. 7.5 billion sa pamumuno nila sa hiring-hiringan dyan sa Blue Ribbon. Aray, ang sakit sa bulsa ng mga taong bayan na nagbabayad ng kanilang mga taxes at paldo ang bulsa with maleta pa. Ang mga taong dumudurobo sa kaba ng bayan. Diba? Ipasok natin itong mga, alam nyo, ginagawa nila ngayon, parang inaatasan nila na magpaliwanag daw itong defense team, samantalang pare-pares lang naman kayo na naglalabanan dyan. Bakit kayo? Kayo ba may karapatang mag-utos, ipaliwanag? Bakit kinopya daw di umano itong mga ebidensya ng prosecution team? Wow! Kayo ho ay may mga pamamaraan. Meron kayong mga estratehiya. Meron kayong mga kagalingan. Kung paano nyo mapapanalo ang kaso. Kung kayo ho ay namumuna, ibig sabihin yan, asartalo kayo. Hindi nyo gayahin itong defense team ni BP Sara. Simple lang. Tahimik lang, pero may bara. Ibig sabihin, may ibubuga. Kayang lumaban. Hindi, itong mga ito, sila na nga yung nagpro-prosecute. Sila pa yung ngaw-ngaw na ngaw-ngaw. Sila pa yung iyak ng iyak. Isa lang ibig sabihin yan. Talagang, talo na kayo. Dagdag exposure na lang. Kaso problema, si Aling Maring hindi na ho ata mananalo sa
sa Tangbats. Bakit? Asar na ho daw yung mga taga Tangbats sa kanya. Kilala niyo si Aling Maring, ha? Yung mga taga Tangbats. Alam niyo na. Rosalie, bakit gusto ng House Prosecution Team na ipaliwanag ng defense team ang dahilan ng pag-adopt nila ng mga testigo ng prosecution? Monica, naisumite nga na nga ng House Prosecution Panel yung kanilang komento sa stipulation process araw ng Lunes, June 22, kabilang sa hinihiling nila sa Senate Impeachment Court na magpaliwanag yung defense team sa dahilan ng kanilang adoption o pagkopya sa mga testigo ng prosekusyon. Ayon sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Panel, pagbibigay diin lamang ito sa mga umiiral ng panuntunan. Kasi nga, this is the time for them to provide the impeachment court reason by which itong mga witnesses na to ay kailangan din nilang ipresenta o tanungin. So ano yung magiging cross-examination nila? Anong magiging purpose ng pagiging witness din nila sa kabila? Para klaro po at mag-guide po ang korte at malaman din po natin kung ano yung magiging, kumbaga, ano yung mga specific na counter evidence or ano yung mga purpose na by which ang depensa ay di-disapprove nila yung claim ng mga witnesses natin. Hindi lang general na pagdi-disapprove lang sa kanila. That's why, as a rule, you cannot recall a witness without proper justification. No? That's why before they present these common witnesses, they will still have to justify to the court. Why is there a need to recall them? You already had an opportunity to cross-examine them. Kita nyo na. Ay! Pag kayo pwede, pag sila hindi pwede mag-cross-examine sa mga testigo nyo, kasi dito malalaman kung nagsasabi ng totoo mga testigo nyo eh. Kaya nga merong hearing, kaya nga merong trial, merong cross-examination. Bakit ayaw nyo? Gusto nyo kayo lang? 'Di ba? Huwag ganun. Be fair. 'Di ba? Ayaw nyo malaman ng bulok. Ang mga bulok na testigo nyo pag cross-examine ng defense team. Kasi lalabas talaga at lalabas ang katotohanan eh. Hindi ho pipitsuging mga abogado itong kinuha ni BP Sara. Talagang matatauhan sila ng gising dito. Etong defense team naman hindi naman ho lahat abogado yan. Yung iba nagpapanggap lang, sabi ni Aling Ledesma yan. Diba? Meron nga silang abogado dyan. Kaso nga lang, medyo... Ito mga kinuha, lalo si Atty. Sheila Sison, matindi. Ibang klase yung binibitawang mga salita. Talagang may laman, hindi yung naglalaman-lamanan lang Kung cross-examination, natural yan sa trial. Bakit ayaw nyo pagbigyan? Dahil ba may mabubuking daw, sabi ni Aling Ledesma, di umano. May malalaman ang taong bayan daw, di umano. O mabubuko, daw di umano. Parang magagaya lang yan kay Madriaga, bukayo ang nangyari. Iniharap sa hearing, wala naman palang laman. Isang appearance, wala na, hindi na ho umulit. Paano, yung mga binabasang statement, hindi tumutugma doon sa mga sinasabi. Hahanapin pa doon. Hahanapin pa niya. Basahin mo. Nandito yun, sabi ni Aling Marie. Kahiya. Dahil lang sa cross-examination. Ngayon sumagot si Atty. Powa patungkol dyan. Diba? Oo. Kailangan malaman din natin. Sagot. Oo, bakit may ganun? Ano yung iniiyak ng mga prosecution team? We're here to take questions, if any. Alam ko kanina pa kayo naghihintay. Sir, kumusta so far? So far, okay naman. Nasa marking pa rin tayo. Siyempre, marami talagang mga dokumento. So we're anticipating baka, of course, without saying exactly, kung kaya, siyempre gusto nating mapabilis, but we're anticipating baka umabot tayo ng Thursday sa marking. Yun naman talagang schedule actually. If you notice dun sa naging unang schedule ng pre-trial,
talagang from June 18 to June 25 siya. No? So, hopefully, matapos namin as soon as possible. I think both parties naman, both the defense and the prosecution, gusto naman naming dalawa na mapabilis at matapos na to para makapag-prepare din kami for trial itself. But just with the voluminous documents, I think we're looking at Thursday. So, ano yung pinakamaraming docs? Which are the Yung dalawang natitira, actually, marami talagang documents yan. Both Article 1 and Article 2, which is yung confidential funds na issue and as well as yung unexplained wealth na issue. So, ano klaseng documents po ito? How would you describe? Several documents talaga. Lahat naman po, from COA reports to acknowledgement receipts to SAL-ends. Yung hindi naman po bago to, nakita nyo na to dahil present na rin naman to sa Committee on Justice. But syempre dito, minamark kasi natin yan, each document. So, marking kasi is really for identification purposes. Para pagdating sa trial, madali na ma-identify yung kung anong exhibit yun, di ba? Exhibit 1, Exhibit 2, gano'n naman po yun. So, we're marking all of the documents. Attorney, kasama po dito yung 28 documentary evidence na pinapatanggal ninyo dun sa yung answer ng June 1. Well, sa prosecution kasi yan, yung mga documents na yan. So, minamarkan naman lahat ng documents. Kasi nga, this is not about we're not admitting to anything dito sa marking, That's very clear under the rules. Wala pong admission dito, walang admission of authenticity, hindi admission on admissibility of the document itself. Ito po ay purely for identification purposes lamang. Marking lang. Manifestation ninyo na ito ay tanggalin wala. Sa ngayon po, wala tayong ginagawang manifestation because this is, again, purely marking. So, wala kayong binablock or anything? Wala po. Wala tayong binablock. Kahit naman sila. Sir, may manifestation po yung prosecution panel. Sabi po nila kasi yung defense team po failed to comply with the guidelines for the pre-trial conference. Hindi nyo raw po kasi ni-specify sa summary ninyo yung mga intended witnesses nyo. In-adopt po ng mga witnesses then from the prosecution panel and they said po, sabi niya, as we've explained, they failed to comply with that because instead of providing a summary, they just indicated the general purpose, which is to disprove the allegations in the articles. Well, they can file the manifestation. That's well within their prerogative and we will respond accordingly to that manifestation. Sir, pero bakit in-adopt nyo na lang po yung iba pa nilang mga witnesses, karamihan sa mga witnesses? Paano bang adopt? Hindi ko kasi maintindihan adopt. Sabay naman kaming nag-submit ng pre-trial brief. So I don't see why it's being called mirroring or adopting. But again, if that's well within the prerogative of the prosecution to file their manifestation. If they do, and if we are asked to comment, we will comment. Simple and calm kung sumagot ito si Attorney Pawa. Pero sa harap ng pre-trial, talaga magaling magsalita. Kahit dito sa interview pa lang ng mga stream. Magaling ho. Lalo na parehas sila ni Attorney Sheila Sison. Ibang klase ho yung mga galawan at galing kung paano nila tayuan yung mga binibitawan nilang salita. Ito ay patungkol sa sa pre-trial at saka doon sa magiging trial. Daw, July 6 mangyayari pero asahan natin. So ito nga lugi nga Meron tayong nasagap na balita. Ang trial parang hindi, wag na natin 'yun, baka hindi konkreto 'yun, dito na lang tayo sa flood control. Ngayon, asa na ba si flood control? 'Di ba sabi ko sa inyo, yung playbook na nangyayari na. Kuya Guts, parang totoo nga yung sinasabi mo. Halos totoo. Bakit? Yung flood control issue natatabunan na ng impeachment ni BP Sara. Yun talaga ang target. Kasi nga, nawawala na yung issue dito sa Senado, yung liderato. Kasi nga, nasa kanila ang beat. Diba? Ngayon, yung flood control, ano issue sa flood control? Medyo tumatamlay na ho. Pero, sabi nga natin, pag nandyan ang kumpas ng ulan at ihip ng hangin o may bagyo, si flood control maaalala ng taong bayan kung sino ang mga dorobo at dumorobo. Ngayon, attorney, hindi, si political analyst Lito Banayo. Alamin natin kung ano yung prioridad, impeachment
o yung flood control, malamang sa malamang impeachment na ho ang inuuna nila. Pinilit nila na sa panahong ito, na malapit na rin namang matapos yung regular session ng 20th Congress, to magre-recess na rin lang, pinilit nila na magkaroon ng palitan ng liderato. For now, first priority for now ay yung mapagtakpan yung pangungulimbat, napakalaking iskandalo ng Diba? flood control. Sabi na eh. Para magbigay daan naman pag umpisa ng July 6 na nakatuon na lamang ang tensyon ng publiko doon sa impeachment trial. Sapagkat by then, alam mo kasi itong MJ, itong mga sabihin na natin mga nag-iisip para sa Malacanang o nag-iisip para sa administrasyon. Palaging ang iniisip ay ang unang assumption nila, ang Pilipino kasi ay madaling makalimot, no? Madaling mawala. Kung basta bad news man yan o after 1 month or so, nakalimutan na yan ng taong bayan. So doon sila na pag nalampasan natin ito, pagdating ng July 6, puro impeachment na lang ang pag-uusapan ng media at maging ng publiko. Ayan na. Kita na, sabi ko sa inyo eh. Iba ang magiging arangkada pag pumasok na ho ang July. Si flood control, dapat hindi kalimutan ng taong bayan yan eh. Diba? Pag may nakita ho kayo mga nagbabaha, sa bagay, tatak sa utak ng tao. Ay, dinorobo yan kung sinong distrito dyan. Ganun. Kagaya nung nakaraan, umulan. Baha doon sa isang lugar. Niyabang-yabang na lang taga doon daw tong CSP. Baha. Eto. Wag ho kayo magyayabang-yabang kung sino at gagamitin ang DSWD yung ayuda. Kasama mo mismo, ikaw mismo ang nagbulalas kung sino ang mga durobo na gumagamit dito sa tupad, sa mga ayuda o sa ayuda ng DSWD. Dapat kayong mga senador, mahiya naman kayo, lalong-lalo na sa bidyong ito. Isang politiko na mamigay ng ayuda na galing po sa DSWD mismo. Hindi po dapat ginagamit ng mga politiko yan. Dapat ang DSWD ang namimigay lang yan o ang executive department, ang Pangulo, dahil siya po ang head na lahat ng agencies. Sino yung pinasaringan mo? Kakampi mo yan, di ba? Di ba? Pinasaringan niya yung kakampi niya. Pero kung umabot kayo sa ating video, ako naman ay maglalambing ha. Paki-like, share yung video natin at syempre si Mang Banat i-subscribe nyo. Sino ba si Mang Banat? Magaling ho si Mang Banat kasi. Kaya ho ako natutuwa. Gusto ko siyang ito si Mang Banat to. Yan yung kanyang channel. Kaya subscribe nyo siya. Tanggalin natin to. Oy, asan ka na ba? Ayan, ito si Mang Banat. Ayan yung kanyang channel. I-subscribe nyo siya ha. Tulungan natin. Magaling eh. Pinapanood ko siya eh. Kaya dagdagan natin ang kanyang subscriber ha. Sa tulong nyo, makukuha ni Mang Banat yung suporta. Kaya kung umabot ka sa video natin yan subscribe nyo ha. At syempre yung shoutout segment natin, syempre hindi tayo magtatapos hanggat hindi tayo nakapag-shoutout. Marami hong natutuwa sa atin kasi nababanggit natin yung mga nagpapa-shoutout. Kay Jerome Flores, shoutout po sa iyo ha. Vilma Clopino, shoutout po sa iyo. At WCB, shoutout sa iyo. J Morales, shoutout sa iyo ha. Alice Quilyao, shoutout po Scarborough, Ontario, Canada. Taga-Canada si ma'am. Maria Josephine Apasionado, shoutout po sa iyo ha. Todi Ganseran, shoutout po sa iyo. Arnold Sepada, shoutout po sa iyo. Marami tayong subscribers po na nasa ibang bansa. Yung iba nanirahan nandyan. Kaya, kung halimbawa ako ay mag-tourist sa Canada, baka pwede tayong umupa kahit mga 3 weeks. Yung mababa lang yung
o upa. Okay, Ernesto Flores, shoutout po sa iyo. Om G, shoutout po sa iyo. O Michael Tumandan, shoutout po sa iyo. O yes, sa mga taga-Australia, no? Baka mapunta tayo Australia. Hanap tayo ng room. For 3 weeks o 1 month. Yung mababa lang per week. Yung hindi naman abutin ng mga 200. Yung mga tamang 150 lang per week. OFW, Davao, Hong Kong. Ayan, shoutout sa iyo, ma'am. Sa Hong Kong, baka mapunta tayo dyan ulit. Nelson Andres, shoutout po sa iyo. Jen Chai, shoutout po sa iyo. Angel May Bulahan, shoutout po sa iyo. Kuya Nick, 5857, shoutout po sa iyo ng bonggang-bongga. Joe Meril, shoutout po sa iyo. X-Tech, AirTech Channel, shoutout po. The Guy with Glasses, shoutout po sa iyo. Ma'am Damanusan, shoutout po sa iyo. Rosita Nuas, Nuas, shoutout po sa iyo. Dante, shoutout po sa iyo. Aludin Padiin, shoutout po sa iyo. Florence Salvador, ayan, shoutout po sa inyo. Ana Marie, Enumar, shoutout po. Lemuel Mencia, shoutout po. Emmanuel Ogaw, shoutout po sa iyo. Cristina Nazareno, shoutout po sa iyo. Delphine Langero, Tech C50, shoutout po sa iyo. Alicia Pistan, shoutout po. Melbam Mahalihan. Mayang 2024, shoutout po. Paulino Kalapit, shoutout po sa inyo. Mel Jane, shoutout po. Golden Voice of Tamarao, yan. Shoutout po sa iyo. Dennis Sunga, shoutout po. Raul Katamko, shoutout po. Arnold Cepada, yan. Si Sir Arnold, lagi ito nakaantabay. Ma'am Malu, The Survivor Mixed Vlog, shoutout po. Ma'am Munsi, yan. Si Ma'am Munsi, lagi nakaantabay sa atin yan. Angel Garcia, shoutout po. Reynaldo Adriano, shoutout po sa iyo. Juniel Haninar. Ayan, kung mabot kayo sa ating video, ako naman hoy maglalambing. Pakilike and share ang video. At, hanggang sa muli. Bye-bye.